Harlem may nakitang sablay sa English na M-Site. Ahon 16 lineup lumabas na. At Cripply nag-resign sa trabaho para sa battle rap. Alamin natin ang mga yan, so tara. Na-upload na nga na flip-top ang labang M-Site vs MP3. Kinabiliban nga ng mga fans yung round 2 ni M-Site kung saan nag-English siya ng mahaba. Critical yung damage. At sa oras na gustuhin ko, I can easily switch to a different language. Cause whenever I'm on stage, every battle is a fucking A. Any time and day, just put me in, I'm plug and play. You might wanna run away, but there's no other way. MP3's gonna get burned by one of the hottest all year round like the month of May. I just wanna say, you versus me, only shows how much I love Flip Top and being Addict's MC. But I'm the red button in this war, bitch. You don't get to fucking test me, but don't get me wrong. I honestly think that you deserve my best 3 and I still wanna see you win, dog. But just not against me. I'm about to I still wanna see you win, dog. But just not against me. I'm about to disperse my big rounds. Gotta get real now. There's only one name that you can pound. You can only make fun of it in front of a cheap crowd. So be proud and speak loud. But once you hear the bang, you better keep count. You don't have to wake me up when September ends. I'm about to end this week now. Bagamat maraming nagalingan sa ginawa na ito ni M-Site, tila kabaligtaran nakita ni Harlem. Dahil nga bago ma-upload ang nasabing laban, napag-usapan nila ni Saki ang pag-English ni M-Site sa laban niya kay MP3 dahil napanood nga nila ito ng live. Napabilib nga ni M-Site si Saki sa ginawa niyang pag-English na mahaba sa round. Pero tila sinabi nga dito ni Harlem kung sinadya daw bang maliin ni M-Site yung English niya. So siguro may nakita o may narinig si Harlem na mali sa English ni M-Site. Teka lang, napanood mo yung English ni M-Site? Parang nag-judge ako dun kay M-Site. Inaabangan ko yung yung video. Yung mismong video. Kasi feeling ko pag-uusapan yun. Na naman. Oo, yung Parang English nag-post name. nga Pero sa ang kulit ng idea na parang, one name you can found out. Ito isang buong round na English. Na, di ba, parang important din talaga na, ano. Ano kaya yun, parang natural na lang sinulat na pag minalin niya talaga. Yung, marami ba Pero galing na yan sa video na ano. Hindi ko pa na ano kung may mga mali sa nung live. Parang nabilib lang ako. Oh my God, ang galing ni M-Site. Buong May English verse eh. Ako may King of the Dot ang ano eh. Dati, pero mas kinakaba. MP3 kalaban niya dun. Oo, si MP3. Tapos, Ako nag-judge ako nun eh. Sino ba binoto ko nun? Si M-Site yata binoto ko nun. Hindi dahil tropa ko pero... FYI nga mga quiz, kurado si Harlem sa nasabing laban at binoto niya nga si M-Site at kapansin-pansin nga na siya lang ang nagtay sa round 2 ng laban dahil nga yung ibang judge binigay yung round 2 kay M-Site dahil effective daw yung mahaba niyang English dito. Sobrang solid yung English, Anton, kahit sabihin mo na English yun, yung mga solid punches talaga. Bali, round 1 binigay ko kay MP3, 2 and 3, M-Site. Pero yung 2 and 3, klarong-klaro, malinaw na malinaw kay M-Site yun. 2 and 3 nakuha na M-Site kasi nag-English siya. Yung round 2 naman, dun sila medyo nagkasalubong ng mga rounds nila. Dikit eh, so akin tinay ko yung round 2. Sa kabilang balita naman, in-announce na nga ni Enigma kaninang madaling araw lang ang lineup ng Ahon 16 at talagang pag-ahon, expect the unexpected. Day 1, Tipsy D versus Mott, M-Site versus Ruffian, Pistolero versus Harlem, Jonas versus MR Industria, Manta Baliw versus Slock 1, Vicente versus Jamie Sykes, Dodong Saipa versus Blizzard, at tig-walong battle lang to kada araw. Kaya para sa huling laban ng Day 1, Royal Rumble, Kilan versus 30 versus Bagsik versus Atoms versus GL. Day 2, mula taas hanggang baba ulit, GL versus Poison 13, Isabuhay 2025 Finals, Lipcram versus Katana,
EJ Power versus Vitrum, Sayad versus Zent Luke, Cripley versus Zaki, Saint Ice versus Ban, K-Ram versus MP3, at Royal Rumble ulit, Shaboy versus Unico versus Article Clipted versus C-Rhyme versus Joy. At sa huling balita, isa nga si Cripley sa mga battle MCs noon pa na todo kung maghanda, laging naka-battle mode at tinuturing na siyang top tier sa era ng battle rap ngayon. Kaya kabang-abang talaga pag meron siyang battle. Sa segment nga di batas na pag-usapan natin pare, dito ay nag-guest niya si Cripley at dito ay napag-usapan nila yung mga naging trabaho nito. Nagtrabaho pala siya sa BPO at Coca-Cola, pero bigla na nga lang daw naisip ni Cripley isang araw na hindi matutupad ang pangarap niya kung magstay lang siya bilang empleyado. After 4 years, nag-retire na ako, sir. Anong trabaho to, sorry? Pwede mo bang i-share? Bigay ako ng konti siguro. Nag-BPO ako, sir, nung pandemya. Kasi Okay. kakagraduate ko lang nun. Eh, Teka, walang ilang taong ka na ba, pare? 29, sir. Okay, okay. So, nung pandemya yun, parang yun yung una kong trabaho. Tapos nung nawala na yung pandemya, meron akong pinasukan na nasabi na din naman to sa ibang battle, parang naging sales ako sa Coca-Cola, sir. Parang meron ako sa isip ko, sir, na parang hindi ko alam, parang na, sir, sa Pinas, pag nagtrabaho ko sa Pinas, napakahirap. Hindi kaya yaman. Alam ko. Kaya nga umalis ako eh. Sabi ko, putang ina. Lagi ang taas kasi ng pangarap ko sa buhay. Ang dami kong gustong bilhin. Sabi ko, lagi hindi nito mapoprovide. Kasi ako December lang din last year dahil sa flip pa rin eh. Ahod. Yung 2-on-2. Okay, tinutukan mo kaya nag-resign ka. Legit. Oo, sir, ganun. Saka nakausap ko na ito si Boss Arik, sir. Yung laban ko ng Vuelta last year, si Husky. Tumambay pa kasi ako sa tumambay pa ako sa Metro. Sa Mandaluyong ako tumira nun. Tapos, kinat ko si Boss. Sabi ko, Boss, baka may tagay kayo, sama ako. So, yun, pupunta daw sila ng South daw. Sabi ko, sige, sama ako. Tapos, Solid. nung una, kaming dalawa lang ni Boss, nakasabay lang ako sa kanya, Papunta kami dun sa event. Ino-open ko sa kanya to. Sabi ko, sir, putang ina, napapagod na ako magtrabaho. Pag nag-resign ba ako, bibigyan mo ako ng madaming laban. Solid. Parang ginaganon-ganon ko na siya. Tapos sabi niya sa akin nung una, iba pa rin grip yung iba pa rin yung nakafocus ka sa career mo talaga. Tapos nakafocus ka dito sa battle rap kasi eto parang tsambahan eh. Parang ganun yung Minsan tatama ka na okay, gaganda yung takbo ng karera. Pero minsan naman mapapasama ka. Parang sinasabi ni Boss to na iba pa rin pag nagtatrabaho ka talaga. Eh putang ina, pagpauwi namin, sir, lasing na si Boss. Sabi sa akin, Sir Arik, Grip, tang ina, kung gusto mo mag-resign ka na. Parang ganun. So kayo ba mga kuys, tingin nyo sa naging desisyon ni Cripley? Tingin nyo tama lang ba ito? At sa Aon 16 lineup, anong reaction dito? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.